kapayapaan ng Panginoong Hesukristo ay sumainyong lahat. Magandang araw sa inyong lahat, saan mang sulok ng mundo kayo naroroon sa mga sandaling ito. Ang pagninilay sa mabuting balita sa araw na ito ay pinamagatang maraming tao ang nagpakasal para sa hirap at ginhawa, pero di para sa habang buhay. Ang unang pagbasa. Pagbasa sa banal na ebanghelyo ayon kay Apostol Mateo, 19 na kabanata, mula unang talata hanggang 9 na talata. Nang matapos sabihin ni Jesus ang mga bagay na ito, umalis siya sa Galilea at pumunta sa teritoryo ng Judea sa kabilang ibayo ng Ilog Jordan. Sinundan siya ng napakaraming tao at sila ay pinagaling niya roon. Lumapit sa kanya ang ilang Pariseo at sinubukan siyang bitagin sa pamamagitan ng pagtatanong, pinapahintulutan ba ng ating kautusan na hiwalayan ng lalaki ang kanyang asawa sa anumang dahilan na gusto niya? Sumagot si Jesus, hindi ba ninyo nabasa ang kasulatan na sa simula ay ginawa ng may lalang ang mga tao na lalaki at babae? At sinabi ng Diyos, dahil dito iiwan ng lalaki ang kanyang ama at ina at makikisama sa kanyang asawa, at ang dalawa ay magiging isa. Kaya hindi na sila dalawa, kundi isa. Hindi dapat paghiwalay ng tao kung gayon ang pinagsama ng Diyos. Tinanong siya ng mga Pariseo, kung gayon, bakit ibinigay ni Moises ang batas para sa isang lalaki na ibigay sa kanyang asawa ang isang abiso ng diborsyo at palayasin siya? Sumagot si Jesus, pinahintulutan kayo ni Moises na hiwalayan ang inyong mga asawa dahil napakahirap ninyong turuan. Ngunit hindi ito ganoon noong panahon ng paglikha. Sinasabi ko sa inyo kung gayon, na ang sinumang lalaki na hiwalayan ang kanyang asawa para sa anumang dahilan maliban sa kanyang pagtataksil, ay nangangalunya kung siya ay mag-asawa ng ibang babae. Ang ikalawang pagbasa. Pagbasa sa banal na ebanghelyo ayon kay Apostol Mateo, 26 na kabanata, mula 26 na talata hanggang 50 talata. Ang hapunan ng Panginoon. Habang sila ay kumakain, si Jesus ay kumuha ng isang piraso ng tinapay, nagdasal ng pasasalamat, pinaghati-hati ito at ibinigay sa kanyang mga alagad. Kunin ninyo at kainin, sabi niya. Ito ang aking katawan. Pagkatapos, siya ay kumuha ng isang kopa, nagpasalamat sa Diyos at ibinigay sa kanila. Inumin ninyong lahat, sabi niya. Ito ang aking dugo na nagtatatak sa tipan ng Diyos. Ang aking dugo na ibinuhos para sa marami, para sa kapatawaran ng mga kasalanan. Sinasabi ko sa inyo, hindi na ako muling iinom ng alak na ito hanggang sa araw na iinumin ko ang bagong alak kasama ninyo sa kaharian ng aking Ama. Pagkatapos ay umawit sila ng isang himno at lumabas patungo sa bundok ng mga Olibo. Hinulaan ni Jesus ang pagtanggi ni Pedro.
Pagkatapos ay sinabi ni Jesus sa kanila, "Sa gabing ito mismo lahat kayo ay tatakas at iiwan ako, sapagkat sinasabi ng kasulatan, papatayin ng Diyos ang pastol at mangangalat ang mga tupa ng kawan. Ngunit pagkatapos ako'y muling mabuhay, mauuna ako sa inyo sa Galilea." Si Pedro ay nagsalita at sinabi kay Jesus, "Hinding-hindi kita iiwan, kahit na ang iba ay iwan ka." Sinabi ni Jesus kay Pedro, "Sinasabi ko sa iyo, na bago tumilaok ang manok ngayong gabi, 3 beses mong sasabihin na hindi mo ako kilala." Sumagot si Pedro, "Hinding-hindi ko sasabihin iyan, kahit na kailangan kong mamatay kasama mo." At gayon din ang sinabi ng lahat ng iba pang mga alagad. Si Jesus ay nanalangin sa Getsemani. Pagkatapos, pumunta si Jesus kasama ang kanyang mga alagad sa isang lugar na tinatawag na Getsemani at sinabi niya sa kanila, "Maupo kayo rito habang ako ay pupunta doon at manalangin." Isinama niya si Pedro at ang 2 anak ni Zebedeo. Ang hapis at dalamhati ay dumaan sa kanya at sinabi niya sa kanila, "Ang kalungkutan sa aking puso ay napakatindi na halos dinudurog ako. Manatili kayo rito at magbantay kasama ko." Lumayo siya ng kaunti, ibinagsak ang sarili sa lupa at nanalangin, "Ama ko, kung maaari, kunin mo sa akin ang sarong ito ng pagdurusa. Ngunit hindi ang gusto ko, kundi ang gusto mo." Pagkatapos ay bumalik siya sa 3 alagad at nasumpungan silang natutulog at sinabi niya kay Pedro, "Paano kayong 3 ay hindi nakabantay na kasama ko kahit 1 oras? Manatiling magbantay at manalangin na hindi kayo mahulog sa tukso. Ang espiritu ay handa, ngunit mahina ang laman." Muli ay umalis si Jesus at nanalangin, "Ama ko, kung hindi maaalis ang sarong ito ng pagdurusa, maliban sa pag-inom ko nito, mangyari nawa ang iyong kalooban." Siya ay bumalik muli at natagpuan ang mga alagad na natutulog. Hindi nila magawang idilat ang kanilang mga mata. Muli silang iniwan ni Jesus, umalis at nanalangin sa 3 pagkakataon na sinasabi ang parehong mga salita. Pagkatapos ay bumalik siya sa mga alagad at sinabi, "Natutulog pa ba kayo at nagpapahinga? Tingnan ninyo, dumating na ang oras para ibigay ang Anak ng Tao sa kapangyarihan ng makasalanang tao. Bumangon kayo, umalis na tayo. Tingnan ninyo, narito ang lalaking magkakanulos sa akin." Ang pagdakip kay Jesus. Nagsasalita pa si Jesus nang dumating si Judas, isa sa 12 alagad. Kasama niya ang isang malaking pulutong na armado ng mga espada at mga pamalo, na sinugo ng mga punong saserdote at matatanda. Ang taksil ay nagbigay ng hudyat sa karamihan, "Ang lalaking hahalikan ko ang gusto ninyo, arestuhin siya." Dumiretso si Judas kay Jesus at sinabi, "Sumainyo ang kapayapaan, Guro," at hinalikan siya. Sumagot si Jesus, "Magmadali ka, kaibigan.
Pagkatapos ay lumapit sila, tinakip si Jesus at hinawakan siya ng mahigpit. Ang mabuting balita ng ating Panginoon. Salamat sa Diyos Ama sa langit. Sa ngalan ng Panginoong Hesukristo na ating manunubos. Amen. 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 Peace. Muli akong bumabati sa inyong lahat ng isang magandang araw, saan mang sulok ng mundo kayo naroroon sa mga sandaling ito. Bago tayo magtapos, hayaan ninyo munang muli kong i-share sa inyo ang aking maikling pagninilay sa aking kababasa lang na mabuting balita ng Panginoon na mula sa banal na ebanghelyo ayon kay Apostol Mateo. Sa kasalukuyang panahon, ang pakiramdam ko sa mga ginagawa ng karamihan sa matrimonyo ng kasal. Ang ritual ng banal na matrimonyo ng kasal ay isang espesyal na okasyon na lamang o isang palabas. Sapagkat napakaraming mag-asawa sa ngayon ang nagkakasundo na buwagin ang kanilang kasal sa dahilang hindi sila magkasundo o iniisip nilang hindi sila magkatugma o hindi sila nagmamahalan. Kung tawagin baga, diborsyong walang kasalanan. Subalit walang ganitong pangyayari ang diborsyong walang kasalanan. Ayon kay Jesus. Diborsyong hirap sa puso lang. Ang pagiging matigas na puso ang salot sa ating lahat kadalasan. At ito rin ang dahilan kung bakit ang karamihan ng mag-asawa ay maaaring magdiborsyo. May magsasabi na pinahihintulutan ng Panginoon ang diborsyo. Tumpak, ipinayag nga ni Jesus. Sinasabi ko sa inyo kung gayon, na ang sino mang lalaki na hiwalayan ng kanyang asawa para sa anumang dahilan, maliban sa kanyang pagtataksil, ay nangangalunya kung siya ay mag-asawa ng ibang babae. Mateo, 19 na kabanata, 9 na talata. Yun nga lang, kung may pagtataksil, pinahihintulutan ng Diyos ang diborsyo kung may pagtataksil na nagawa. May isa pang sinasabi ang banal na aklat tungkol sa diborsyo. At ito na may patungkol sa mag-asawang ang isa ay Kristiyano at ang isa na may hindi. Pero nilinaw ni Apostol Pablo na ito ay sariling pananaw niya, hindi ng Panginoon. Nakapaloob ito sa kanyang unang liham sa mga taga-Korinto na ipinangangaral niya. Gayunpaman, kung ang isang hindi mananampalataya ay nagnanais na iwan ang Kristiyanong kasama, hayaan ito. Sa ganitong mga kaso, ang Kristiyanong kapareha, maging asawang lalaki man o asawang babae, ay malayang kumilos. Tinawag kayo ng Diyos para mamuhay ng payapa. Unang Korinto, 7 kabanata, 15 talata. Ang katagang ito'y dapat laging unawain sa konteksto ng mga salita ni Jesus. Kaya hindi na sila dalawa kundi isa. Hindi dapat paghiwalay ng tao kung gayon ang pinagsama ng Diyos. Mateo, 9 na kabanata, 6 na talata. Sa isang banda, ang isang magulong pag-aasawa ay maaaring maging isang mapagmahal at pangmatagalang relasyon kung kikilalanin lamang ng mag-asawa ang anumang katigasan sa kanilang mga puso
na nakasisira sa kanilang pagsasama. At kasabay nito ay ang paghiling sa Diyos na palambutin ang kanilang mga puso at liwanagin ang kanilang mga kaisipan sa pamamagitan ng banal na Espiritu niya at punuin sila ng pag-ibig ni Kristo. Tuturuan niya sila hindi lamang lumaban ng patas, kundi pati na rin ang malayang magmahal. At sa puntong ito, tinatapos ko ang aking maikling reflection sharing sa inyo para sa content kong ito. At bago ako tuluyang magpaalam, muli ay iiwan ko sa inyo ang isang siping ito na isinulat ni Dennis Dehaan na isinaling ko sa ating wika. Ang buklod ng kasal na nagsusumpong sa dalawang puso, walang kapangyarihan sa lupa ang maaaring sumira. Kung ang dalawang pusong ito ay susuko sa Diyos at sa kanyang pag-ibig ay makibahagi. Hanggang sa muli, patnubayan at pagpalain nawa tayong lahat ng ating dakilang Diyos Ama sa langit. Sa ngalan ng Panginoong Hesukristo na ating manunubos. Peace.